Hello everyone, welcome back sa aking channel. For today's video, ang ituturo ko sa inyo ay yung Revit tutorial. So, unahin muna natin yung Revit architectural. Pero bago yon, pupunta muna tayo sa Revit screen parts. Ay yung pinakang working drawing ng Revit. So kung bago pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang i-like, comment, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell all para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. So yan, mag-start na tayo. So, kung nakikita nyo yung screen natin, dito yung screen, Revit screen parts. So, ito yung pinakang application or software ng Revit. So, mag-open muna tayo ng sample na project. So, ito ang i-open natin. Balik tayo dito. So kung makikita nyo, ito yung ating Revit screen or yung working drawing software. So dito, unahin natin yung modify key. Kung makikita nyo dito sa Revit, ito yung modify key. So, andito nakalagay yung mga selection mode. You can select element to modify. Yan. And you have cursor over element. It is highlight and description display and status. Select. Click select the highlighted element. So, dito yung modify naka-indicate yung mga isi-select mong elements. Then yung next is yung ribbon. Ito sa taas. So ito yung ribbon niya. Dito nakalagay yung mga build, circulation, model. Yan, room area, opening yung mga tools. So ito yung ating architecture, wall, door, window, yan, column, roof, ceiling, floor, yan, curtain, railing, ramp, stair, yan, nandito lahat. Structure naman, beam, yan, wall structure, yan, wall structural, siyempre column, floor, yan, slab, rebar, yan, puro sa bakal na. Ito yung tinatawag na ribbon. So, parang sa AutoCAD din yung kanyang screen. Then next natin is yung 3D view. Dito. Punta tayo ng Revit. Ito yung 3D view. Kung nakita nyo yung bahay na yan, ito yung default ng 3D view. Yan. So, meron din dito sa project browser na tinatawag na 3D view. So ito, makikita nyo dito 3D view toilet. Pag dinouble click nyo to, lalabas yung 3D view ng drawing or yung model. Yun yung 3D view. The next natin is yung yan, pag magsa-sign in sa Autodesk Cloud. Dito. Yan dito. Autodesk Cloud. Or yung E360 na tinatawag. The next natin is yung option bar. Ayan.
option bar. So ito yung option bar natin. Yan sa baba. Ito yung buong na to. Ito yung tinatawag na option bar sa baba. Work plane, room area, model, yan, build. Next natin is yung properties. So yung properties, yan, pinagsama ko lang yung properties muna tayo. So ito yung properties niya, nakalagay yung scale, mga detail, yan, visibility, parts, graphic, display discipline. So dito lahat nakalagay yung mga option or tool ng properties. Yan. Edit ng family, dito din, types, parameter, dito din. Yan, mag-crop ng view. So andito yung properties. So kung ma-hide yung properties natin, command lang tayo ng pp. Yan, pp. Lalabas na yung properties. The next yung project browser. Ito. So kanina in-ex ko yung project browser. Wala siya dito sa screen. So para palabasin siya, ito. Right click, then browser, project browser. Yung lalabas na siya. So dito natin lagay. So ito yung laman ng project browser. Yung floor plan, 3D view, dito din yung mga elevation section. Yan, legend. Kung may nakalagay na legend, nasa template. Schedule, panel, yan, dito sheet. Yan, group, and families. Then yung mga link, Revit links, yan, dito din nakalagay. Then yung next is elevation marker. Yan. Dito yung makikita sa drawing area, ito yung elevation marker. So pag nag-open kayo ng another view ng another window ng Revit, may makikita kayo dito na elevation marker. So tingnan natin dito sa ano kung may elevation marker. Hanapin natin. So hindi makita yung elevation marker. Try natin mag-open ng another na window ng Revit. So habang ina-open natin yun, next natin is yung control bar. Yan dito sa baba. Nandito, control bar. Nandito yung detail level. So, sa detail level may fine, medium, coarse. Yan. Pinapakita yung drawing. Yan. Ito naka-fine siya pag medium mo. Yan, magiging ganyan, parang single line pag naka-medium. Yung coarse, parang di nagbago, ganun pa din. Pag nag-fine, nakaganito siya, parang naka-double line. Then, nakaset siya sa shaded. Yan. Kaya ganito siya, naka-shaded. Pag sinet yung wireframe, ito lalabas. Yan. Merong hidden, realistic, yan. Ito yung tinatawag na control bar.
So yun, open tayo ng bagong project. Yun na lang yun. Architectural. So ito yung sinasabi ko na elevation map. Yan. Pag pinik nyo to, ito yung north, lalabas dito sa project browser, yung north. Ito naman yung east. Yan. Ito yung nakikita pag nag-open kayo ng new window. So ito yung elevation nya. Yan, tinatawag na elevation. Then ito naman yung section. So wala tayong section dito sa project browser. Yan. Pag chinikan mo tong isa, ito yung lalabas. Elevation 4. Parang nag-duplicate siya. So sa mga sunod na tutorial, pag-aaralan natin yan. Section and views. So kung makikita nyo dito sa taas, ito yung section nya. Yan. Paggawa ng section, automatic pag may object kayong nilagay, kunyari wall, nag-project kayo ng wall, lagay nyo dito section, then go to view. So ito na yung section natin. Ito, lalabas na dito sa project browser, kakaroon ng section 1. Okay, so yun. So yun guys, hanggang dito na lang muna ang ating tutorial. Sa next video natin is yung Revit architecture na yung sisimulan natin. So mag-start tayo sa mga basic wall, yan, door, window. So paano gamitin yan. Then dito sa mga project browser sa pag-set, ito yung ating next na pag-aaralan at ituturo. So yun guys, salamat sa panood. Sana may natutunan kayo. Huwag kalimutang i-like, comment, share, and subscribe. Ingat!